Ganyan talaga ang buhay dito sa Amerika. Kailangan mong magbayad ng mga utang. Guys, ay luto ko lang siya dito dahan-dahan, no? So, lagyan natin ng heavy cream. Tansya-tansya na lang guys, ha? Hi guys, mag-report na naman ako sa inyo. Alam ko wala naman kayo pakialam, no? Pero yun, nag-report ako. I-drive natin si Mister ngayong araw doon patungong bangko. Kailangan natin magbayad sa mga utang, guys. At kailangan talaga yan para hindi tayo makulong, o di ba? Or kunin ang bahay or ano pa man yan. So tara, andito na tayo sa bangko at tignan natin kung open ba sila. I don't know kung anong oras ito sila mag-close, pero yun. Importante guys, ay kailangan naman bayaran ng mga utang guys. So, yun. Ganyan talaga ang buhay dito sa Amerika. Kailangan mong magbayad ng mga utang, lalo na yung mga importanteng bayaran, lalo na yung sa gobyerno, IRS, kasi kapag hindi guys, ay nako talaga, iwan ko na lang si Batman kung hindi mo yan babayaran, ay nako. So kaya yun siya, yung mga responsibilidad, you pay your taxes, you file your tax, ganyan siya. So walang exemption, walang tago-tago, walang ano-anik, yun siya. So kaya kung magpunta kayo dito sa Amerika, kung sasabihin ninyo na hayahay kay Amerika guys, nindot man jud ang Amerika guys, no, pero nindot sad ang mga bayaran dire, no, lalo na yung mga tax ay grabe. So kaya yun, masasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo kaya, kapag mag ano kayo ma'am, mag-alinlangan kayong magbayad, walang alinlangan dito guys, dire-diretso. Kahit sumasakit yung dughan mo, kahit wala ka ng pera, bayaran mo talaga yan. Kung wala kang pera, magbinta ka ng mga magbinta kung anong dapat ibinta para mabayaran, no? Pero dapat kung nagtatrabaho ka kasi dito, you have to save your money. You have to separate para sa tax, kung alam mo yung magkaano. So yun, separate mo yan. Ganyan yung buhay. Masakit sa bulsa, okay lang yan. Gituyuan man na nimo day, mauna day. Kaya kinahanglan yun mo ng trabahoan day, kinahanglan yun mo ng bayaran day. Gituyuan nimo nagtrabaho ka sa Amerika day, sweldo ka nya kay wa kay bayad tax, magbayad yung tax day. Okay. Sit down. How much? So nagtanong ako kay Mister, yun yung mga katanungan natin, how much, o diba? How much ang natira? Kasi kung meron pa bang natirang pera, kasi ang daming bayaran guys, hindi pa namin fully paid. 2024 pa yung binayaran namin, o diba? Si Indemilian talaga, transparent talaga ito guys, deport yun si Indemilian ba? Anyway, pagkatapos namin sa bangko, hindi man makontento si Mister, gastos na po siya guys, galing kami sa grocery store, namili na naman siya ng pagkain ng mga aso at pusa para wala silang pagkain, no? At pauwi na kami dito guys, at nag-ibang route ako guys kasi traffic, mga ganitong oras guys, no, mga alas 5 ganun. Backroad tayo guys, backroad para hindi magsakit ang ulo ni Dudong Tami sa traffic guys. Alam niyo naman nagsakit ng ulo guys dahil sa laking bayaran guys, no. So magpa-backroad tayo guys kasi naman wala masyadong traffic. Hindi sasakit ang ulo ni Dudong Tami. Ako din guys sumakit ulo ko, pero sabi ko sa kanya kailangan natin bayaran kung anong sa gobyerno. Doon sa gobyerno talaga yan, ibayad natin yan. Bahala na. So, pabalik-balik itong aming deer dito guys kasi pinakain kasi ni Tami ang daming mga apple dyan nilagay niya para pabalik-balik. At hindi lang deer guys, rabbits, ay ang daming carrots. Ngayon, meron naman kaming 4 na pusa dito sa bahay sa harap guys. Pinakain na naman namin. So, itong orange, itim, gray, at saka yung dotted na brown at something puti at itim mix. So, yun, ang dami naming pinakain dito sa aming paligid guys. Pati ibon, no? Bahay ng ibon, kung saan sila mangitlog. Iwan ko na lang talagang buhay na ito guys, no? Sobrang gastusin, dubli-dubli na. Malinis yung kamay ko. And obviously, I'm not going to wash my chicken. So, I have to separate and cut. Yung mga fat na ano, ito siya, okay lang yan. So, katulad nito, I'm going to cut it. Kasi, gusto ko, yung aking chicken picada is very, thin. And this knife is very good, guys. So, we are making chicken picada for my baby and also for me. I'm going to eat this because it's a chicken thighs. And I pick it. I-cut natin ito, ganito. Ganyan. And then ito siya. Ganyan lang siya guys. Very simple. And dapat sobrang sharp yung knife ninyo, no? Kasi kung hindi sharp ay pangit. Pwede po kayong magbenta nito sa Pinas. Pwede po ninyo ito pang negosyo. Kung gusto nyo malaman guys, yung recipe, ay, nood na lang. Butter. Olive oil. Habang nag-iinit dyan, simple lang itong chicken, i-brown natin siya back to back. Pero bago natin siya ilagay, kailangan nating i-season ng asin. No? So, habang naghihintay tayo dyan na mag-init yan,
Isa-isahin kasi natin ito mamaya, guys. No? Madali lang itong mag-brown kasi sobrang nipis. At dahil may oil, itong sun-dried tomato, kailangan natin siyang guys, kunin natin yung oil niya, no? So, kailangan natin i-cut, guys. Meron siyang cut na, pero ito siya yung pinili ko kasi yung low price siya. So, kaya ako na yung mag-cut. Diba? Ganyan lang, kasimple. So, ito naman yung keepers ang ating i-drain. Dito na, guys. Yan. So, dito ko lang din siya lulutuin, guys, dahil andito na yung flavor niya. So, ito pong chicken na to, you can also do, you can coat it with flour. After season, flour it. Pero ako, hindi na kasi ang dami. Di ba? Marami siya. Pero maganda siya pag may flour. Pero dahil wala, hindi ko siya nilagyan ng flour, lagyan natin siya dito ng flour mamaya to thicken the sauce. English. So, ilagay natin ang onion. Lagyan na natin. You can also use, yellow onion or white onion. I think they're the same, no? Yellow or... So, lagyan natin siya ng chicken stock or chicken broth, whatever. At dahil marami ang ating chicken, kailangan maraming sauce kasi we need extra sauce for pasta. At lagyan natin ng 2 kutsarang flour. That's it. Lagyan natin ng lemon. 2 lemon. Marami kasi siya, guys. So, 2 lemon. Lagyan natin ng isang butter. Ilagay na natin ang sun-dried tomato. Guys, ilagay na natin yung keepers. Lagyan natin ng heavy cream. Tansya-tansya na lang, guys, ha. Kayo na bahala sa inyong heavy cream. Dahil po mahilig ako sa may pagka-lemony na chicken picara. So, tikman natin siya bago natin ilagay yung chicken. Dagdagan ko siya, guys, isa. Ito na yung chicken niya. O, diba? Masaya ang spaghetti nito, guys. Masaya ang pasta nito dahil maraming sauce. So, simmer natin ito very low simmer for a long time. Guys, ay luto ko lang siya dito dahan-dahan, no? So, yun. Imimix-mix ko lang siya dahan-dahan. Huwag masyadong i-mix natin kasi chicken thighs po ito. Chicken thighs is may tendency na madali siyang madurog. Lalo na kapag niluluto mo ng sobrang tagal na. So, yan siya. Ayan. Ano lang natin, i-alternate. Ano yung andyan, ganun. Pagkatapos nito, niluluto ko pa siya ng mga 15 minutes. And then after that, guys, pinaginaw ko na siya para ilagay natin siya sa container at ilagay sa freezer. So, ito yun siya, guys. Masarap talaga. Dinagdagan ko siya ng konting asin, ha. Kasi depende yan sa panglasa po ninyo. Ako, tiniktikman ko siya and then nakulangan ako sa asin. So, dinagdagan ko ng konti at yun, perfect na siya, guys. At yan, ito lang. At sana nag-enjoy kayo sa ating recipe, charot, ha. Guys, no, ito na yung ating chicken piccata. Napikata na dyan nila. So, ang daming sauce. Gagawin ko is i-mix natin siya bago natin siya i-pack, no? And of course, hindi ko siya ilagay lahat sa freezer dahil po for sure, mag-dinner tayo nito and then si Mr. pag-uwi, no? So, yun. Ito, binabibo lang. Kung hindi pa kainin, nagpakamatay.